Eto ho mga kababayan, yung pangalawa natin topic. Ano po? Kasi nakapokus tayo doon sa Senado eh. No? Nakapokus ho tayo doon sa mga senador eh. No? Eh, sa bagay, popokus at talagang tatatak ho sa isipan ng ating mga kapwa Pilipino yung ginagawa ho ng mga senador natin ngayon. Biruin mo, mga bastos. Oh, mga bastos, unang-una, pambabastos kay Risa Ontiveros sa pangunguna ho ni Joel Villanueva. Akala mo amen, amen. Yung pala kabastosan din pala ang ginagawa doon sa loob ng Senado. Di ba? Ikalawa, yung 18 senador kasama yung Senate President, pambabastos naman po ang ginagawa sa konstitusyon ng Pilipinas. Napakasimpleng forthwith, shall forthwith. Yun na lang ang susundin. Ay, wala. Hindi pa sinunod. Bakit to? Kasi nga ho, baka yung si Inday Sara Duterte na pilit nilang pinagtatanggol, matapos. Di ba? Maligwak dun sa impeachment. Kaya ho, mga kababayan, sobra ang pag-iwas nila doon sa word na shall forthwith. Ngayon ho, nakakalimutan natin yung 215 na mga congressman ho, mga bossing, na lumagda, pumirma, no? Para matuloy po o para ma-impeach ang ating vice presidente. Matatapang ho ito, mga kababayan. Ano po? Matatapang po ito, mga bossing. Ang sabi nga kapag ka 1/3 na ng Kongreso ang lumagda, dapat shall forthwith na yung impeachment, yung trial. Di ba? Pero ano po ang ginawa ng mga senador? Kung ano po yung hindi nakasulat sa konstitusyon, yun po yung ginagawa nila ngayon. Wala naman tayong nakitang remand o ibabalik sa Kongreso. Wala din ho tayong nakita na dismiss. Pero mas mukhang doon po sila papunta. Di ba? Kaya nakalimutan na nating papugayan ho, no? Magpugay dito sa mga congressman na ito, mga kababayan. Here are the 215 congressmen who signed the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. At ako ho, naniniwala ho ako, mga boss chief amuser, 86% po nitong mga congressman na pumirma po doon sa impeachment ay nakabalik po sa Kongreso. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, mga kababayan. Simpleng-simple lang po. Ang ibig sabihin nun yan, mga boss chief amuser, ay gusto ng taong bayan yung kanilang pagpirma doon sa impeachment, mga bossing. Di ba? Gusto ng taong bayan yun. Kasi mga kababayan, kung ayaw ng mamamayang Pilipino yung pagpirma doon sa impeachment na yun, di sana ho, mga bossing, lahat po yan. Hindi na nakabalik. Wag nang lahat, no? Pero, baka 30 lang po ang nakabalik sa 215. Hindi ho 86% ho, mga kababayan, ang nakabalik dyan sa 215 na yan. Kaya ang hirap pong paniwalaan, mga boss chief amuser, nung ipinapakalat ng mga DDS, na kesyo daw ho, madaming mamamayang Pilipino ang ayaw matuloy yung impeachment. Napaka-imposible at walang katotohanan. At ito pa isa sa sinasabi nilang walang katotohanan po, mga bossing, mataas daw ang survey o mataas daw ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating Vice Presidente. Mataas ang tiwala ni hindi nga masagot yung sa confidential funds. Tapos lalong pagtitiwalaan. Ano tayo, bugok? May saltik ho ba ang mga Pilipino? Para, ay naku, si Inday Sara Duterte, hindi makasagot doon sa confidential funds. Sige nga. Mas mataas ang tiwala ko dito sa tao na ito. Kasi hindi niya masagot yung confidential funds. Si Bongbong Marcos. Yung isinisigaw, iniiyak ng mga DDS na mga 20 pesos na bigas, unti-unting sinusolusyonan. Wala akong tiwala dyan sa tao na yan.
no? Kasi sinusolusyunan yung mga problema ng bayan. Di ba, mga kababayan? Ano yun? May topak, may saltek ang mga Pilipino para doon sa isang walang ginagawa ho, mga kababayan, kundi magpaikot-ikot. O, puntang Hague, balik Pilipinas. Puntang Hague, balik Pilipinas. Puntang Australia, balik Pilipinas. Saan naman po ang susunod? Na puro po ang ginawa doon sa magagandang proyekto ng ating gobyerno, batikusin po, hatakin pababa. Tapos sasabihin, oh, mataas ang ratings ng Vice Presidente. Ang galing. Sana all. Wala ka nang ginawa, pero ikaw pa ang mataas ang ratings. At ang Pangulo, ayun, todo kayod. Di ba? Todo kayod, mga kababayan, 14% daw ho. Sabi ni Rod, mapalad, sagutin muna confidential funds para magtiwala ang taong bayan. Yun nga ho di ba? Akalain mo yun? Pakalat ng mga DDS mataas ang ratings ni Inday Sara Duterte. Tapos, may mga katanungan na tinatakbuhan, ayaw sagutin, no? Di ba? At yan po, mga kababayan, umabot po itong mga congressman na ito sa punto na inimpeach na po ang Vice Presidente dahil nga po doon sa mga hindi masagot. Hindi masagot, ayaw sagutin, or hindi alam, or whatever. Pero mas lamang po sa akin yung ayaw sagutin. Pagka kasi sumagot, mga kababayan, baka lalo silang mayari at malintikan. Sabi ni Marisa Legaspi, abnoy lang naniniwala at sila-sila lang nagse-survey. Sabi ni Danilo Oro, okay lang malugi ang gobyerno basta sa mga mamamayang Pilipino ang nakikinabang kaysa nakawin lang naman ng gobyerno. Totoo ho yan, Sir Danilo. Sabi nung mga bata ni Banat ba lugi ho ang gobyerno dyan. Para namang hindi binigay doon sa kapwa natin Pilipino kung saan nanggagaling din po yung mga tax. Di ba? Here are the 215 congressmen who signed the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. The House of Representatives on Wednesday impeached Vice President Sara Duterte with more than one-third, lagpas pa, di ba? Of Congress endorsing the verified complaint against her, which has been transmitted to the senators o senates for her impeachment. Kaso, mga kababayan, yung mga senador natin, porke huyata Duterte, wala na, kailangan paligtasin na. Biruin mo, magdi-dismiss ho sila, mga bosse. Wala pa naman pong napag-uusapan, wala pa naman pong pagbabasihan yung dismissal nila. Di ba? Ano po sabi ni Senator Win Gatchalian? Bakit hindi muna natin ipakita, tignan, basahin, alamin yung ebidensya bago natin i-dismiss ito? Para may pagbabasihan tayo kung dapat bang i-dismiss. Di ba? Saan sila magbabase nun? Wala. Wala ho, mga kababayan. Di po ba? Tignan muna natin, basahin natin, at pakinggan din natin ang depensa nung kampo ni Inday Sara Duterte. Tapos saka natin sabihin, naku po, etong ebidensyang ipinapakita nyo sa amin, mahina po. Ito pong mga sagot, no? Nung mga lawyer ni Inday Sara Duterte, yung depensa nila, naidepensa nila ng maayos doon sa mga inirereklamo nyo kay Vice Presidente. Di po ba, mga bosse? Wala Kaya ako, mga kababayan, dapat pagtuunan natin pansin na mamamayang Pilipino. Kasi po, sila Chis Escudero, yan pong sila Peter Cayetano, nag-uumpisa na po na isaksak sa isipan ho natin na, okay lang naman ma-dismiss ngayon Meron pa namang susunod na panahon, meron pa namang susunod na taon. Di ba? I-dismiss nang hindi man lang nakikita yung ebidensya, mga kababayan.
Sasabihin, ready ho kami. Handang-handa po kami. Handa? O sige, paano kayo naging handa? Handa po kaming ipa-dismiss yung impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Biruin nyo ho umalma yung mga malalaking eskwelahan ho dyan. Oh, umalma yung mga malalaking eskwelahan. Ano sabi nila? Dapat tuloy yan. Hindi pwedeng hindi matuloy yan. Hindi ho nila pinansin. Hindi po ba? Biruin nyo, ang daming mga congressman po na pumirma, lagpas po sa 1/3 ng kongreso ang pumirma tapos babaliwalain lang po. At yan pong yan, 86% po ang nakabalik dyan, ibig sabihin lang po, gusto ng mamamayang Pilipino. Gusto ng mamamayang Pilipino yung ginawa nilang pagpirma doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte dahil gusto po ng mga kapwa natin Pilipino na malaman ang kasagutan po kung saan napunta ang pondo ng bayan.